ang mambash online, mula sa pagkatao, mga suot na damit, hanggang papaano sila magsalita. Kung minsan, ang tawag natin sa kalayaang magpuna ng ating kapwa, bullying. Ika nga ni Spider-Man, great power comes with great responsibility. Tama, ang kalayaan ay kapangyarihan. Kapangyarihan na may kaakibat na responsibilidad. Isang araw ng kalayaang paalala ng DZRH. Kalayaan. Oras mo na sa buong kapuluan, 6:35. Oras na po para tayo mag-Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Dahil kahit paubos na po ang Shield Bath Soap, tuloy pa rin ang bula. May antibacterial ingredient para sugpin ang germs at shea butter na tulong naman sa dry skin. Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit at sulit na sulit. Narito na ang 10 Kumain Men's Nutrition School on the Air. Hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Hoy, muli magandang umaga, masustansyang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga nakikinig ng 10 Kumain Men's Nutrition School nationwide, hatid sa atin ng National Nutrition Council. Wala pong pasok ang ilang mga eskwelahan ngayon, pero ang ating mga estudyante on air may pasok pa. Makinig kayong mabuti at baka mamaya, hindi nyo ma-perfect ang score, ha? Sa huling Kumain Met, uy, hala, malapit na. Mga students, ha? Nakaka-excite naman, malapit ang graduation, pero saglit lang, ha? Dahil dalawang bahagi pa ng Kumain Met number 10 ang ating tatalakayin, kaya meron pa tayong 2 linggo. Ano pang hinihintay natin? Mang Moy, ano na ang Kumain Met number 10? Pang-10 ang moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Mainam din na magsimula ng isang masiglang pamumuhay. Kumain ng tama, mag-ehersisyo at iwasan ang stress. Sundin ang 10 Kumain Men's para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Good morning, Teacher Eva. Good morning! The very bad weather naman talaga. Naku, tama ang narinig nila sa inyo, Boss Angel, dahil mahaba ang talakayan natin sa Commandment number 10. Ito ay hahatiin natin sa 2. Sa unang bahagi, ating tatalakayin ang kahalagahan ng pagiging aktibo. Naku, samantalang sa ikalawang bahagi naman, pag-uusapan natin ang pag-iwas sa mga bisyo gaya ng alak at paninigarilyo. Oh, partner, lalong-lalo na ang paninigarilyo, ha? Yes. Yan sa mga smokers dyan, makinig kayong mabuti, ha? Please. Pag-isimula na tayo, ha? Pamilyar ba kayo doon sa mga tinatawag na non-communicable diseases o yung NCD? Kilala rin ito bilang lifestyle-related diseases dahil ang mga sakit na ito ay nade-develop base sa ating lifestyle o kung paano tayo namumuhay araw-araw. Yung bang yung ating pagkilos at pang-araw-araw na ginagawa, kasama na siyempre ang ating kinakain at hindi naman ito nakakahawa, partner, di ba? Ay, good naman pala. Dagdag pa dyan, Sir Angel, matagal at mabagal ang pag-develop ng NCD. Hindi ninyo ito agad mapapansin hanggang sa fully developed na ito at sabay-sabay nang nagpapakita ng mga sintomas. Tama ka rin, partner. Meron tayong 4 na karaniwang na non-communicable diseases o NCD sa bansa. Una, yung cardiovascular diseases o CVD, gaya ng atake sa puso at stroke. Actually, hindi lang sa Pilipinas naganap ang cardiovascular diseases, kundi sa buong mundo. Global epidemic na itong partner. Ha? Ang mga sakit na sakop po ng CVD ay hypertension o high blood pressure, coronary heart disease o sakit sa puso, at saka yung tinatawag na cerebrovascular disease. Karamihan sa CVD ay nakukuha sa paninigarilyo. High pressure, high blood glucose, lipid abnormalities, pagiging overweight o obese, kakulangan ng physical activity o yung tinatawag na physical inactivity, namamana rin ito gaya ng hypertension. Ang pangalawang klase po ng NCD o non-communicable disease ay cancer. Dumadami ang taong nadadiagnose na iba't ibang uri ng cancer sa buong mundo. Ilan po sa mga pinaniniwalaang sanhi ng cancer ay environmental hazards, genetics o nasa lahi, at unhealthy lifestyle practices gaya ng paninigarilyo, alcoholism, physical inactivity, at unhealthy diet. Ayan, at ang chronic respiratory diseases naman, partner, ang pangatlong karaniwang klase ng NCD sa bansa. Mayroon din tayong tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease o COPD. Ito yung sakit sa baga kung saan may
Palagi ang pagbabara kaya hindi na maayos ang labas-pasok ng hangin. Ang numero 1 sanhi ng COPD, nako, paninigarilyo. Naman! Talaga naman, damay pati ang mga taong nakakalanghap ng second-hand at third-hand smoke. Nako, ang asthma po o hika ay isa din sa chronic adult respiratory disease at laganap na rin ito sa buong mundo. Nakakaalarma na po dahil marami na ang namamatay dahil dito. Ang pang-apat naman pong non-communicable disease ay yung diabetes. Ito yung chronic disease na kung saan kulang o hindi gumagana ang insulin ng ating pancreas o lapay. Kung gumagawa man ay hindi naman gagamit ng gusto ng ating katawan. Ang insulin ay hormone na nagre-regulate o kumokontrol sa ating blood sugar. Kaya kung hindi sapat ang insulin sa ating katawan, maaari itong magdulot ng pagtaas ng blood sugar o yung tinatawag na hyperglycemia. Kung hindi maagapan, malaki ang posibilidad na ito'y magtungo sa diabetes. Meron po dalawang klase ng diabetes, yung type 1 diabetes. Kilala rin ito bilang insulin-dependent, juvenile o childhood onset diabetes. Ibig sabihin, hindi makagawa ng insulin ang katawan. Kaya kung ang isang tao ay may type 1 diabetes, kailangan niya ng injection ng insulin. Sa kasalukuyan, hindi pa alam ang rason kung bakit nagkakaroon ng type 1 diabetes ang isang tao. Wala ring sapat na kaalaman para maiwasan ito. Ang ikalawa, partner, Madam Eva, Yes. type 2 diabetes, ito'y resulta ng hindi mabisang paggamit ng katawan ng insulin. Nako. Ito'y resulta ng unhealthy diet, excessive body weight, sobrang taba, at Yes. physical inactivity. Ako, partner, napansin ko lahat ng non-communicable diseases na ito ay may common denominator o pare-parehong risk factors. Ito ang unhealthy diet, physical inactivity, at mga bisyo gaya ng Paninigarilyo! At nako, pag-iinom din po ng alak. Ayan, tama ka dyan, Teacher Henny. Dito sa atin ay maaari naman nating baguhin. Alalahanin lamang po ang tinalaki natin ngayong araw na ito. Malamang kasama yan sa ating quiz sa Friday for a chance to win 200 pesos worth of cellphone load. Siyempre, hatid sa atin ng National Nutrition Council. Dito po nagtatapos ang ating lesson for today. Ngayong araw na ito, pinag-usapan natin ang non-communicable diseases o NCD. Dito lamang po yan sa 10 Commandments Nutrition School on the Air. Nationwide, class dismissed! Commandments Nutrition School on the Air. Hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Mahiwagang tunog! At eto na muli ang ating mahiwagang tunog. May clue tayo pagkatapos komersyal. Eto na pong mahiwagang tunog for 5,000 pesos. Wala pang nakapagbibigay ng tamang sagot. I-text mo ang inyong sagot sa 0928-611-5555. Pangalan at lokasyon, huwag niyong kalilimutan. Dalawa po ang inyong option, sumagot o hindi. Ang hindi sasagot, hindi mananalo. Ang sasagot, may chance sa manalo. Dalawa din po ang formulation ng family alcohol. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa household. Lalong-lalo na pagka ganito pong panahon ng tag-ulan. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, 40% isopropyl alcohol yan, gamit ang lahat ng mga masahista at mga barbero for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di sa subok na sa mahabang panahon. Yung mga bagong brand, hindi pa subok yan sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, 43, makalipas ang alas 6.